Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and So, napansin nyo ba yung notification sa inyo ni Shopee? Bali, dalawa yun. Isang declaration of non-VAT and VAT. Yung isa, extension sa pag-complete ng inyong business information. So, kung ano-ano mga yan, usapan na natin. Let's go! Okay guys, unang notification ni Shopee is yung declaration of VAT and non-VAT. Sa totoo lang, wala akong gaanong knowledge about this VAT and non-VAT. Pero, ang linagay ko is non-VAT. Non-VAT ang linagay ko. So, yun ang linagay ko doon sa aking business information. Tapos, a few days after, nag-notif naman si Shopee ng extension. So, yung pagko-complete natin ng business information is up to July 14, 2020. So, from now, April, May, June, July. So, meron pa tayong 3 or 2.5 months para ma-comply o ma-complete yung ating business info. So, mag-a-upload tayo o magko-comply tayo doon sa core or certification of registration ng BIR at yung ating sworn statement. So, hanggang July 14 pa yan. Yung mga accounts, mga seller accounts na restricted, nilift. Ano ba ibig sabihin ng lift? Lifted. Ibig sabihin nun, inalis, tinanggal. Binigyan muna sila ng access na makapag-sale within 2.5 months hanggang July 14, hanggang sa makapag-comply o makapag-upload sila at makapag-complete ng kanilang business information. So, meron pa tayong 2.5 months. May mga nakikita nga akong comments online na meron silang hesitation about pag-a-apply ng core o yung certificate of registration sa BIR. So, nag-hesitate sila, dalawang isip sila. Rin ako sa mga nagdidili-dali o ibig sabihin na nagdadalawang isip o basta hindi ko maintindihan kung itutuloy ko pa ba yung registration ko sa BIR. Pero, isa must kasi. So, kailangan ko ng mag-decide whether aalis ako sa Shopee o ipagpapatuloy ko yung So, bahala na. Sana makabuo ako ng pambayad sa resibo. Kasi doon ako medyo na off. Medyo doon ako na-discourage. Kasi resibo, 10 piraso, nasa 2,000. So, on my part, kita ko kasi yung invoice ko, ang kita ko lang sa isang buwan is only 1. Tapos sasabihin nila, mababawi ko rin. Paano? Okay-explain ko paano. Tapos meron pang accountant na magbabayad ka ng 4,500. My God. Ano yung kikitain ko? Bibigay ko lang sa kanila. So, isipan ko munang mabuti. Total, hanggang July 14 pa naman. So, I have to end 2 months and a half para mag-decide kung whether aalis ako talaga sa Shopee or ipagpapatuloy. So, din lang naman ako na-discourage sa resibo. Walain mo, 10 piraso, 2,000. So, 200 ang isa. Pero sabi ng iba, sa ibang RDO daw is only 1. I don't know. Pero sabi ni Habi ayaw. Pero for me, personally, nag-mixed emotion ako. Itutuloy ko ba? So, basta hanggang July 14 pa yung pagko-complete natin ng ating business information at paglalakad at pag-apply
ng ating certificate of registration sabi at yung ating sworn state. So, hanggang July 14 pa tayo. Yung, declaration of VAT and non-VAT. So, research muna natin. Pero, ang nilagay ko kasi doon is non. So, by July 15, doon na talaga daw sila mag-restrict. Wala nang bawian. At wala nang extension. So, yun lang. I'll keep you updated. Bye!